So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So andito ulit ako, linyada ng mamay, para sa ganun is mag-share ulit sa inyo ng ilang mga kaalaman tungkol sa pagmamanok. Okay, at this moment of time, walang iba kundi sasagutin ulit natin yung inyong mga katanungan sa comment section. Kaya mga kamanok, kung may mga agam-agam kayo gustong malaman tungkol sa pagmamanok, mangyaring ilagay nyo lang sa comment section, at pagka gumawa tayo ng video kagaya nito, sasali ko po yan sa mga aking sasagutin, sa aking bibigyan ng kaliwanagan. Okay, so much for this. Marami tayong sasagutin katanungan ngayon. Okay, so mega shoutout muna natin si Papalo, ayan, from Rizal. Mega shoutout po, Papalo. Okay, magandang gabi. And also kay Michi Saya. Okay, magandang gabi po, from Davao City. So, ang tanong po ni Michi, ni Mitch. Idol, kailan po pwedeng bigyan ng injectable B12 ang ating mga manok? Tandaan nyo, ang B12 po, mga kamanok, pinapaganda po niyan ang blood flow ng sirkulasyon ng dugo sa ating mga alaga. Pinapalaki po niyan yung mga blood vessels para po maganda ang pasok ng dugo sa loob ng sistema ng ating mga alaga. So pagka mayaman sa vitamin B12, B vitamins kasi yan mga kamanok. Sa madaling sabi, maganda ang ikot ng dugo sa kanilang sistema. Pagka nangyari yon, healthy po yung manok. Okay, mapulang mukha, walang problema sa cycle ng pagdaloy ng dugo ng ating mga manok. Okay? Kaya po ang ating mga alaga ay nalilimitahan ang pagiging anemic, yung pagkakaroon nila ng anemia. Alam niyo naman ang anemic na manok, putlain mga kamanok. Ibig sabihin, kulang sila sa mga B vitamins na dapat na-absorb ng manok. At sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng injectable B vitamins, B12, B12 or yung kung ano pa mang B vitamins, so nakakatulong po yun sa magandang sirkulasyon ng dugo. At kailan tayo nagbibigay ng ganyan? Siyempre, kapag ang ating mga alaga ay mayroong deficiency, napapansin natin na medyo putla, payat, po pwede tayo magbigay. Pwedeng drops, pwedeng injectable, mas makakatulong po yun. Okay? Pwede rin po sa ating paggagayak, nakakatulong din po yun para masigurado natin na healthy ang ating mga alaga. Pero merong intervals po yan. So, kadalasan, 1 week po ang intervals, 7 days. Para po sa ganon, talagang absorb na ng manok yung B vitamins na ating ibinibigay. Hindi po kapag nagbigay tayo ngayon din ma-absorb ng manok. Hindi po. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, 3 days before, pwede kayong magbigay. Pero kung kayo magbibigay sa mismong araw, wag na po. Okay? Hindi po nila yon magagamit. Okay? Kailangan magbigay po kayo ng ilang araw, maganda 1 linggo para po totally ma-absorb po ng manok yung vitamin ang ibinigay ninyo at maging healthy po sila. Okay? Sa mga putlain, sa mga payatin, pwede po kayong magbigay dyan sa kanila. Regularly, okay? Pwedeng regular na 1 lingguhan, pwede po yun. Para po sa ganun makikita nyo yung mga manok ninyo, kahit sila is mga 4 months old pa lang, 5 months old, 6 months old, talagang mapupula na yung mukha nila. Okay? So next, sunod na tanong natin. So ito tungkol sa fermented Jackie Oats, galing kay Jaime Valencia. Okay, so idol, di ba pwedeng ipakain agad yan kahit hindi na siya ibabad? Yes po, pwede pong ipakain na ihalo sa patoka yung Jackie Oats po, pwede po yun, yung dry Jackie Oats. Kaso, hindi po siya ganun kataas ang nutrients and mineral pagdating sa sistema ng manok. Napakalaki po ng ginagampanan ng fermentation o nung pagbuburo ng Jackie Oats sa sistema ng ating mga manok. Kasi malaki kasi yung pagkakaiba kapag hindi mo i-ferment yung Jackie Oats. Sabihin na natin, halimbawa lang, ang kanyang protein content is 10% lang, tapos yung fermentation, ang magiging protein or amino content niya is
25. Malaki po yung pagkakaiba. Kaya po lagi sinasabi ko sa inyo, i-ferment nyo po yung Jackie Oats. Yung mga hindi nagpe-ferment, sorry to say, pero medyo tamad po kayo sa part na yon. Bakit hindi nyo po subukan mga kamanok? I-ferment nyo po yung Jackie Oats, matutuwa kayo. Hindi ko po ipipilit sa inyo kung hindi po maganda ito. Sa mga nagsasabi na hindi ito maganda, well, hindi ko po para ipilit sa inyo. Kung wala kayong balak maniwala, hindi ko po pwedeng ipilit sa inyo eh. Kasi kahit anong pilit ko sa inyo, hindi nyo po tatanggapin ang paliwanag ko. Pero para doon sa mga gustong makinig, gustong matuto, well, ibuksan nyo po ang inyong mga mata, panoorin nyo po yung mga videos na ini-upload ko, matututunan nyo po kung paano palakihin ang katawan ng inyong mga alaga para sila is maging healthy, para sila is maging maayos at malusog. Okay? So, fermentation, napakaganda po niyan sa ating mga alaga. Okay? So, next. Aha. Okay. Ito galing kay Junjun Vorha. Ayan. Bakit kasi kailangang patabain? Okay? Di yan gagalaw. Okay? So, hindi ko po sinabing patatabain. Magkaiba po kasi yung patatabain at sa pabubultuhin. Kapag ang manok pinataba ninyo, malamang sa malamang, mabigat ang katawan niya. Kung siya ay mag-workout and mag-exercises, okay, malamang sa malamang, mabagal po siyang kumilos. Hindi po niyan magagawa ng maayos yung mga exercises na ipagagawa ninyo kasi mataba eh. Kasi mabigat ang katawan, matubig. Ang gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, yung katawan ng mga manok ninyo bubulto, gagaan. At pag po nangyari yung mga kamanok, magagawa po niya ng maayos yung mga activities, yung mga workouts. Kasi magaan yung kanyang katawan eh. Okay? Magaan kaya nga po tayo ay nagbabawas ng feedings eh. Kapag papalapit na ng palapit yung mismong araw. Para po sa ganon, yung katawan ng ating mga alaga is firm, magaan, madali po silang gumalaw, hindi po yung mataba, matubig, mabigat. Ayaw po natin ng ganyan. Okay? So, next. Okay. Ito galing kay Loki Drive. Ayan. Sir, pwede po ba yan sa nabubulag po na manok? Yung po yung Oculin. Okay? So, hindi po siya po pwede. Ang Oculin drops po natin ay ginawa para sa kuraysa ng ating mga manok. Yung mga nagluluha, yun po ang para dyan. Pero pagdating po doon sa mga nabubulag na mga manok ninyo dahil sa sakit, so ang advice ko po sa inyong ibigay dyan is yung herb bolts. Napakaganda po niyan. Yan po kasi ay may connection sa Marex. Okay? Yung unti-unting pagkabulag ng ating mga alaga. May connection po yan sa Marex, mga kamanok. Hindi po nagiging maganda ang flow ng sistema ng manok. Naapektuhan po yung mga blood vessels papunta sa kanyang mga mata. Okay? Pero mga kamanok, kapag po ang inyong mga alaga ay nagkaroon ng Marex, for example, nagkaroon ng Marex ang inyong mga alaga na lumpo. Mapapansin nyo yan, magugulat na lang kayo. Ang dami nating mga kamanok na talagang lumuluha, umiiyak kapag bigla na lamang nagkaroon ng Marex yung kanilang mga alagang mga manok. Kasi, sa totoo lang, pag nagka-Marex po mga kamanok, kasunod po niyan, manlalabo na po yung mata ng alaga nyo. Bakit po? Kasi po may connection po eh. Hindi na po masyadong nagpa-function yung mga nerves. Especially unang-una yung papunta dun sa mata ng inyong mga alaga. Pansinin ninyo, sa makakapanood ng video ito, kung magkakamarex ang inyong mga alaga, yung malulumpo, okay? Pag yan po ay napagaling ninyo, kasunod po niyan, sabihin natin after few months, bigla na lang pong manlalabo ang mata ng mga alaga nyo. So mag-comment po dito kung na-experience nyo na po yung ganyang karanasan. Okay? Pero kaya po nating bigyan ng lunas yung Marex na ganyan. Herbolts, yan po ang napakaganda. Yan lang po ang alam kong kasagutan sa mga ganyang instances. Yung mga hindi makatayo, mga nalulumpo. Herbolts lang po mga kamanok. Okay? So, sagot pa tayo ng isa pang katanungan. Okay. Excuse me, medyo sinisip tayo. So, ito galing kay Arvin
Eranista, ayan. Pwede po ba ang Jackie Oats sa manok na naglalaglag pa lang ang mga balahibo at naglulugod na manok? Thank you po. Okay? So, ang Jackie Oats is rich in enzymes, amino acids, calcium, natural vitamin B12. So, advice ko po mga kamamay, mga kamanok, na kapag po sumisibol na lang po ang balahibo, para po sa ganun, absorb po ng katawan ng manok. Kasi po, pag po naglulugod, nagbabagsak pa lang ng kanyang mga balahibo. Ang kailangan po dyan is carbs. Especially dapat mais, yung mainit sa katawan. Para po mabilis po manlaglag. Pero kapag siya po ay nag-earn o pasuloy na po yung kanilang mga balahibo, kailangan high in amino acid or protein na po ang ibinibigay ninyo para po maganda ang tubo ng balahibo, maganda ang katawan. So, sa kanyo nilang po ibigay, right after na tumutubo na po yung balahibo, saka po kayo magbigay ng Jackie Oats. Pero kung nagbabagsak pa lang, wag niyo na po muna. Crack corn na lang po muna. Okay? So, mga kamanok, sana kahit paano, natulungan po kayo, nasagot ko ang inyong mga katanungan. Sa mga makakapanood nito, na sinagot ko ang inyong tanong, mag-comment naman kayo mga kamanok. At sa mga gusto pa niyang magtanong at gusto ko rin masagot, i-comment nyo lang po ang inyong mga katanungan at pagbibigyan ko po kayong sagutin kagaya nito. So, paano mga kamanok, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga videos na ini-upload ni Linyada ng Mamay. So, paano mga kamanok, see you for our next vlog. Paalam.